para siyang air dry clay. Tapos, titigas siya. Mas madali yung mga ingredients, tapos pwede nyo gawin sa bahay nyo. So, paggawa din ng clay, parang pagbe-bake lang. Na dapat may tamang measurement. Kasi pag nag-iba-iba yung measurement, hindi mo makukuha yung tamang clay or tamang output. So, ito yung tinatawag nilang cold plasticine clay. Medyo sumikat siya nung pandemic kasi doon nila mas ginagamit ng mga crafters, hobbies. So, yun lang pala yung clay na dala. So, dako naman tayo sa clay ko. Ito yung mga unang experiments ko. At yung mga unang experiments ko, so, ang mahirap din kasi sa paggawa ng clay, yung color niya, kasi meron tayong tinatawag na color stains. Ang color stains, importante yung alamin mo kung bakit yun, kasi hindi ka pwedeng gumamit ng kung ano-anong kulay. Dun sa akin kasi, puro nag-focus ako sa paggamit ng mga oil para maiwasan yung bacteria, tapos para hindi siya madaling mapasukan at mabawasan yung oxidation. Ngayon, gumamit ako ng common na pangkulay. Kasi gusto ko abot kaya din ng mga artists, tapos madali lang hanapin. Ang nangyayari dito, sa isang clay ko, yung dun sa air dry, dito yung mga food coloring. Nung una, mas matikat pa yung kulay na ito, pero sa pagtagal, nag-sip yung color niya, tapos nawala, tapos nag-fade. Tapos nagkaroon pa ng chemical reaction sa ibang sides. Ngayon naman, dito din, I also try to use pens, pero kinain yung kulay niya, tapos hanggang sa nawala. Tapos dito naman, sa isa, naisip ko, total may wax yung clay ko, ba't di ko gamitin ng color na color ng pang-wax talaga. So, dun yung candlescent dye. So, ginagamit siya pang kulay ng mga candles. So, okay siya nung una. Pero nung tumagal siya, wala kasi yung mga sa una lang maganda gamitin. Ang nangyari dito, nung una sobrang tingkad pa nito parang ganitong kulay. Pero nung tumagal na, nagtubig siya, nag-moist, tapos nawala din yung kulay niya. Saan mo makikita yung picture mo? Tapos dahil na din, ginamitan ko na rin siya ng glossy na pang-varnish ng clay, or yung pang-coating niya, nagkaroon pa rin ng chemical reaction dito after a few months. So, nung una-una, okay pa siya. So, ang pinaka-last resort talaga, ang pinaka-pwede pa sa ngayon, na naaral ko na pwede, na kulay niya is mixed it with acrylic colors. Kasi, yun yung pinaka-mas tumatagal. Pero without the colors, mas healthy siya. Isa siyang non-toxic clay. Non-toxic na clay na pwede mong kainin, na safe to eat. So, dalawang klase yung clay ko. Ito yung isa. Sorry, maliit yung sample. Gusto mo kasi kasya sa box ko. Ito yung isang sample ng air dry clay na nagawa ko na sobrang tigas. Tigas na. Parang bato. Parang bato na siya. Pero mas magaan siya sa air dry clay na, alam niyo yung air dry clay na cement, ay yung mabigat. Ito kasing air dry clay, kaya siya, ang nagpapagigat dito, yung semento niya. So meron siyang semento ingredient, yung mga air dry clay, hindi yung isa. So comparing this, mas magaan din siya kapag nag-dry. Tapos meron pa yung parang kapatid nito, pero mas madaling gawin. Yung isa, sorry. Itong pinsan niya or kapatid niya, sobrang tagal mag-dry. Pero tumitigas din siya. Sorry, mas maliit. Mas pareho silang tumitigas. Ang dito naman,
naman, dito wala siyang wax. Lahat ng clays may wax or organic mostly. Kasi yung beeswax specifically. Yung beeswax kapag may heat kasi or kahit paano ito, pwede siya mag-melt, tapos nalayo siya. You need. So ito, iba siya dun sa kapatid niya na maraming wax kasi iba-ibang oils. So ito, purong powder lang siya na secret ingredient din. Tapos meron siyang isang uri ng polymer na hindi na hindi naman masama. All plastics are polymer, but not all polymers are plastics. Kasi meron yung mga polymers na yung chemical. Na hindi naman nakakasama. Ito yung mga cellulose, yung mga protein, yun yung mga polymer na healthy at natural. So, yun yung ginamit ko dito. So, kaya niyang tumigas even without wax. Tapos, ito yung bago. Na mas madali din siyang So, sa clay, para matest mo kung pwede ba siyang maging clay or matawag na clay, kapag ginawa mo to, hindi dapat siya nag-crumble. Kasi sa mga unang test ko, kapag ginawa mo yung technique na ganito, nag-crumble siya, tapos humihiwalay, tapos nagiging particle, tapos lumigas. So, hindi siya pwedeng passable as clay pag ganun. So, ito yung isa. Tapos, dako naman tayo sa favorite ko na clay. Ito gusto kong tawagin na bagong clay. Kasi, sa Baguio, ang kilala tayo dito sa pine trees. Dito sa Baguio, meron tayong mga pine trees. Tapos, dito sa Baguio, sobrang yaman din natin sa culture. So, sa pag-research ko, halos lahat ng mga ingredients sa clay, nakikita din natin sa mga kultura ng mga Igorot. Nakikita natin sa kapaligiran natin. So, doon ko nahanap yung pinaka-ingredient nito, yung pine tar. So, yung pine tar, parang yun yata yung nasa loob. Isang black sticky substance na sobrang dikit. Sino dito nakagamit na ng Bulgasil? Bulgasil. So yung parang same shit sa Bulgasil. So, ang Bulgasil, ginagamit siya sa siling kapag may butas, tapos sobrang dikit. Ngayon, ang Bulgasil, yun yung needle eraser. Pareho sila ng composition. So pareho, yun na na-improve lang. So, isipin niyo yung pine tar na nagawa sa clay. Ganun. Tapos, ang pine tar kasi, ginagawa din sa ibang bansa, pero ayaw nila yung amoy. Ngayon, nakahanap ako ng isang mechanism para matanggal yung amoy na natural. Kasi hindi mo basta-basta mamamask yung amoy kasi sobrang baho. Kahit i-bleach mo pa yan. So, found a way for that. So, for this second clay or baggy clay, dito makikita nyo, sa iba-ibang timpla kasi, may iba-ibang epekto. Para siyang dating talaga. Sobrang importante ng measurement. Kasi isang pagkakamali mo, mag-crumble siya or iba yung resulta. So dito, ginamitan ko siya ng iba-ibang mixture, kaya iba-iba yung effect. Iba-iba yung effect niya. Tapos ito parang gloss siya. Iba naman yung mixture niya. Pero lahat to may gamit ng pine tar. So, ngayon, isa pa knowledge is that ang pine tar, ito yung clay. Tumitigas siya. Pero tulad ng oil clay, kapag nahit mo, lalabot siya na parang clay at magiging malleable siya. And with this kasi, sobrang sustainable siya kasi hindi siya nabubulong kahit ilang taon, dekada. Tapos natural siya mag-break sa nature. Kahit ilang beses mo mag-heat ng parang hindi siya masusunog. Tapos healthy siya sa environment natin. So isipin niyo na lang na oil clay, na modeling clay na hindi nabubulok at andyan lang. Tapos pwede nyo gamitin ng ilang beses. At wala siyang PVC na kadalasang meron sa lahat ng clays. At halos meron sa lahat. So,
You can also work with this by carving it, or kapag matigas siya, or pwedeng malambot. Tigas. So ito kasi pag ginagamit ko, nililip ko siya ng heat gun or oven, para siya mustard clay. So nakakaalam ng mustard clay. Sige, Google natin. Mustard clay premium grade modeling clays are reusable professional oil wax-based sculpting medium feature super smooth flow, tap flow, melting temperature formulation. Bakit wala dito yun? Kasi meron. So isa siyang temporary na it is a temporary material which can be molded and cast in something more durable later. So, hindi siya tulad ng air dry na titigas over time. Ito, ginagamit ng mga professional na sculptor. Tapos dyan sila nagka-cast. Ito yung mga example na. So, example na to. Yung master clay is purong wax at kadalasan nahihirapan yung mga artist na gamitin to kasi sobrang tigas. Kaya yung iba gumagawa ng paraan para gumawa ng sarili nilang parang oven or paano ba mas very heat. Tapos, after nila mag-sculpt, dahil tumigas na, pwede silang mag-cast. So, parang gano'n din to. Kaya niya tumigas, tapos pwede kang mag-cast. Tapos dahil meron siyang fine tar, hindi siya nakakasama sa'yo kahit yung views. Dahil yung example na lang natin yung polymer clay na i-oven nyo. Kapag naiiwan nyo sa oven kasi, meron yung toxic fumes na. Tapos yung production din ng polymer clay, may mga masamang dulot sa health. Yung mga sakit ng mga lalaki, nakakapagod daw. Tapos, ayun lang naman yung dalawang clays ko. So, I have the earthly clay and the modeling clay, oil clay. So, yun lang. Meron pa pala. For the last, hindi lang pag-unveil na clay ang gagawin mo yun. Meron din kasi ako ipapakita isang art medium na hindi na gaano nagagawa. Tapos, kadalasan lang siya sa animation na hindi rin gaano nagagawa ng mga animators. So, eto, habang ni-study ko yung clay, gumawa din ako ng tinatawag nilang clay painting. So, yung iba parang yung basic forms and values na ginagawa nila. Ang clay kasi maganda kasi hindi lang naman siya isang kulay, pwede kang gumawa ng marami kapag minis mo. So, it's like holding a water and mixing it physically. Tapos, mas madali siyang gawin. So, ang clay painting parang finger painting na rin. So, itong study ko noong 2023 pa, pero gamit yung oil modeling clay na binibenta dyan. Yung mura lang, dyan sa labas. So, ito. Nakuha akong scene sa labas, sa bahay namin. Sana, ano ko? Tawid. Oo. Try to free. So, ito yun. Ang kagandahan dito, pwede rin kayong gumawa ng artwork gamit ng clay. Tapos, marami kayong effects na pwede magawa. Example na parang impasto. Pwede ka nang sabi ni Ma'am from UP Cebu. Tapos, if you know your colors, if you have something na gusto mo ipakita sa ibang banal, na hindi kaya naman ng tubig or what, you can do it with clay. So, yun lang gagawin natin sa susunod na workshop. Gagamit ko ng clay.